get this game. Wag na nating patagalin pa, let's head on over to the Land of Dawn with our casters. At nandito na nga tayo sa pinakaunang laro of our final best of 3 in this Saturday night special for MPL Philippines Season 14. Muli, kami yung casters, nga pala si Umi, kasama dito si Burrito. And men, ano ba ang inaabangan natin sa matchup na to? Malamang ang bagong-bagong hero na nailab. Actually, luma na siya. Luma ng hero to na matagal na nating di nakita, Dagatot Kacha. Ayun na, pinol name pa. Makukuha ni Chuck Mamba. Pero etong parehas sa jungler natin, hindi ko sure pero medyo madalang na parte natin nakikita si Irad na gumagamit naman ganitong klaseng hero. Oh, usually kapag sinabi mong Irad, yung marami na talagang dash. Kung tutusin, marami din namang dash si Roger. Sabagay. Papalit-palit lang ng forms at excited ako makita kung ano nga ba yung plano ng Omega dito with Chaknu going for the Gatot Kacha. Oo nga, last week, actually nung week number 1, nakita natin yung Hanzo na pinull off ng Smart Omega na gumana sa kanila, no? This is the first. Actually, sa RG nakikita ko nang ginagamit ito. Pero nakakagulat lang kasi MPL Philippines to. Ibig sabihin lahat ng mga Gatot main dyan, masayang-masaya. Oo, masayang-masaya. Lahat ng mga naghihintay na makita yung main hero nila sa MPL. Ito na yun para sa mga Gatot main. At mapapaisip ka, no? Ano kayang build sa Gatot? Ito ba yung magic type? O ito ba yung physical, yung makakapag-defense, yung physical defense type? Ang dami nating inaabangan dito and surely matapang. Hindi si Coach Dax yan, ha? Shoutout kay Sed, kay Kuya Sed. Kay Kuya Sed, ayun. Of course, sa ating mga marshals na malupit na nagbabantay sa ating mga manlalaro. Going back to the Land of Dawn, Burits, mukhang wala pa naman nangyayaring intense. Wala, tahimik pa to, no? Pero may maagang pagdalaw si Chakno dun sa may bandang ibaba. Pero si Nibor ay, kumbaga, lamang siya dito in terms of experience. Na-delay ba? Ay, hindi. Sakto lang pala. Kasi dalawang siege minion pala yung hawak-hawak ni Nibor dito. Piniprease niya, no? Giniginaw na si Ryota doon sa taas. Pero mukhang parehas naman sila makakapag-farm. Chaknu at Light magpapa-level 4 lamang doon sa may bandang mid lane habang nag-iintay na ang lahat para sa pinakaunang pagong ng larong ito. Hindi pa pala level 4 si Chuck si Light. Okay, kailangan matras si Chuck dito. Tinataparan siya ng metal detector kasi puro metal yung armor niya eh. Oo. Tsaka, ito may vision din kasi yun, di ba? Para sa mga hindi nakakaalam, mamaya na kasi pumasok na si Atoy R. Ayan na, pupuntahan na nga kagad. Light, napaflicker na rin kagad si Atoy R habang si Chuck Mamba ay pumasok na. Pero nagdabog si Nibor dun sa may bandang likuran. Kaya lang dami mga members dito ng Smart Omega sa salubong sa kanya at magsusunod pabagsak na rin itong si Nibor. Ngayon naman ay pinagtutulungan ng tatlong members ng RSG. Itong si Chuck Mamba. Buhay pa rin at napakakunat. Ayan na. Grabe. The Steel Bones passive coming in from Chuck Mamba. Pinagsasapak para mabuhay muli. Ika nga, the best defense is offense. Ibang klase. Ngayon, 4 laban sa dalawa na to. Magiging 3. Andiyan na rin si Irad. Pero magiging successful ba? Yun na nga. Para kay Andorio ang unang pagong ng laban na ito. Wow. Omega with that team fight. Medyo nalugi sila sa simula, napitas si Atoy R. Pero even after that, ay nanatili sila sa kanilang ground around that turtle area. Kaya naman, Rometri na lang si Andorio. Kung tutuusin men, medyo 50-50 ata yun kasi nandun din sa harapan si Roger. Hindi ko lang maalala talaga kung may retry ba si Irad o sinasay ko lang. May mga ganong kasing jungler eh. Yung akala mo may retry pero wala pala, sinasay ko ka lang. Yun nga eh. Actually, hindi pa nga nag-retry si Andorio ata doon. Tino mo, kaka-retry lang niya ngayon, no? 27 seconds, umiikot pa lang. Again, ang dami kasing nangyayari. So, dito natin makikita, no, yung, sabihin natin yung macro at micro na ipinapamalas itong dalawang kupunan na ito. May konting hampasan si Nibor at si Atoy R. Pero kasi parang yabe tubo yung pinangahampas, yung isa martilyo eh. Ayun, mga pagka-explain naman, parang suntukan ng magtropa yan eh. Parang sasapak yung isa, sasapak yung pangalawa. Pero wala naman patutunguhan. Maliban na lang kung may ibang kasama, of course, yung team fight na talaga agad yun. But going to this bottom lane, mukhang wala tayo masyado makikitang rotation. Namalik mata ako, akala ko yung edit na doon. Oo nga eh. Nakasilip lang siya doon sa may pixel bull sa gitna. Alam ni Chuck Mamba kung nasaan itong sila. And ganito ka-importante yan, yung paghawak doon sa river, magpapakita ka lang, no? Kahit wala kang effort na gagawin, magpakita ka lang. Okay na yun. Oh, wait lang. Okay na rin ata dito yung shadow kill, pero napagsaluhan ng dalawa. Atras muna si Andorio.
And may idea sila na walang pang burst itong jungler from Smart Omega. At sakto-sakto, no, paglabas naman ng turtle or pangalawang pagong ng larong ito ay meron ng ulit-ugi shadow kill dito si Andorio. Kaya naman exciting makita kung gagamit ba siya ng retry habang naka-shadow kill. Kasi para sa mga old school Hayabusa main, baka hindi nyo pa alam na pwede ka ng Rometry habang nagsa-shadow kill. Dati kasi bawal eh. Yun nga, sobrang ganda nun. Actually, kaya yun yung isa sa mga naging reason bakit naging parte na rin siya ng meta ng mga assassins ngayon. No? And this time, si Light ay hinahawakan lamang habang nagpa-farm pa dito si Irad. So sabi ni Irad, pre, hawakan nyo lang muna yan. Tayo nyo ako makapunta dyan. Wala pang ang buff. Skinip na niya yung orange. Rumekta na ng turtle. Jacklo nagja-charge up. Pero hindi pa ibibitaw ang kanyang taunt. So far, Omega naghahanap ng tsansa na makapasok in this turtle area. Okay, si Aqua nilalabas lang yung kanyang mga metal detector dito. Si Atoy R nakatalo na nga rin with that pursuit. And si Nibor ang pinupuntiran nila. Dalawa tinamaan ng penalty zone. Ayun! Pero mamapatay pa rin. Atoy R ay nakakuha na rin pero binababaran ng mga Lanterns. Jom, nakasecure na rin ang Tony dun sa may batang ba. Grabe yung buy time. Susugod na ngayon ng RC. Hindi tumama doon yung si Bat. Pero si Chakno ay mamamatay. Talon pa rin. Ryota? Nakakuha siya ng isa doon. Ryota! Andito pa si Atoy R. Napakatibay kahit tatlong sumalubong sa kanya doon. Pero ang problema, nakabasag ng Dory sa ibaba habang ang RSG naman tuloy-tuloy lang sa pagunga. Tapos medyo tumatrabaho yung Moskov sa baba. No? Sinubukan niyang agawin yung orange buff pero si Nibor ay blinak ng kanyang attempt. Still, turtle taken by RSG. Kung babalikan natin yung teamfight na yon, si Kusei ay delikado dito pero hindi naman siya babagsak. Ang ganda ng ginawang crowd control layering ng RSG. Parang hindi ka pa bumababa sa ere, umangat ka na ulit. Yun nga, yun yung kagandahan ng mga lineup na meron sila ngayon. No? Ang daming crowd control and actually yung pagpapaangat din ni Aqua dito, yung kanyang lantern, napakalaki ng tulong. Ngayon, hindi pa super impactful yan pero pagdating ng mga mid to late, mararamdaman natin yan. Alam mo yun yung parang ang hirap tumimfight kasi laging nandyan yung lantern at hindi lang isang nababalibag niyan. Kung magkakasama kayo doon sa duration na yun, magkakasama kayo ihahagis niyan. Ang hirap nga naman tumagal sa isang teamfight. Kailangan hindi kayo nananatili sa isang lugar. Mas lalo kapag nakatutok na sa inyo yung flashlight. Kapag umalis kayo doon, at least hindi agad kayo maaangat. Pero para sa mga Zushin users, no, alam nila na kapag pumitik yung passive, may limited time din lang sila na batuhin yung mga taong yun. So, kailangan din nila mag-ingat sa pwesto. Mas lalo na kung may aabot katulad ni Jom at Andorio. Oo nga, no. Buti nabanggit mo yung mga umaabot na ganyan. Kasi, again, yun yung isa sa mga kailangan din i-consider dito ng RSG, yung mga poprotekta dito kay Aqua. And ngayon na nakikita na natin kung paano gumamit ng Roger itong si Irad with 1-0-2 na KDA. Masasabi ko na nasa magandang posisyon siya. Kahit kalaban niya dito ay isang assassin. Tsaka medyo mahirap nga kung tutuusin dahil kapag humarap ka, sabi natin nag-front to back ang Roger, ang kakalmutin mo si Gatot. Oo nga. Steel bones yan, tol. Oo, may stock din yan May stock din yan, hindi mo gugustuhin. Kaya medyo no choice dito si Irad. Ang kailangan niyang gawin, hanapin si Jom or hanapin si Okir. Basta hindi si Ryota or Chakno. Wag na wag. Si Atoy R ay medyo makunat din talaga yan. Pero si Light ata ay makikita dito ng mga members from Smart Omega. Isilip-silip lang. Nandun yung Earth Shutter. Pero buhay na rin yung unang lord ng ating game at pwede na sigurong mag-swing doon ng Smart Omega at ang RSG. Even ball game so far. 600 lamang ang lamang ng RSG Philippines at mukhang naghahanap na ng mid-control ang parehas na kupunan para masimulan ang Lord na to. Tandaan natin may Moskov doon sa kabila, may Moskov sa Omega. And that means pwede niyang iwan lang yung responsibilidad niyang maging sa Lord fight kasi pwede siyang pumana lang. Yun nga yun eh. Basta tatama lang talaga, no, yung Spear of Destruction niya ay makakapunta siya doon sa pagtatamaan nun, yung shadow na may iwan nun. Pero si Irad, sinisimulan na itong Lord na ito, 20k ang buhay. And si Okir, tamang pokes lang mula doon sa kanya mga bobati. Ayun na. Yung mga bola-bola. Mga bola-bola niya. At ang pumuputok na glooms. Kaya naman kailangan nila mag-ingat dito si Okir. Nasa may batang harapan. Here comes Andorio with the shadow kill. Okay, si Chakno ay nandun. At na rin with the Crimson Beacon. Habang yung knock-up mula doon sa Lord. Napaganda pa ata. Pero si Light ay mamamatay. Same with Jack Mamba. Habang doon sa may bandang iba, tumatrabaho lang itong si Jom. Pero Irad! Ang Smart Omega. Triple kill. Parang pasok ni si Andorio with the shadow.
And this time, dalawa, laban sa tatlo, nagkamatayan doon. Nanggigil masyado si Iradmen. Nakita niya, pwede na niyang kagatin. Nanggigil, nasakmal talagang literal. And tingnan natin, sa Infinix, sa instant replay, ang naganap. Napaganda pa yung knock-up ng Lord. Ayan, oh. Bang! Kumbaga lahat ng knock-up sinaluna, and that all started with a great penalty zone na nagmula kay Nibor. Again, ang laking sapatos ng kailangan suotin ni Nibor dito dahil pinapalitan niya si Nats, isang MSC champion. And this time around, mukhang RSG finally playing well with this rookie. Well, technically hindi, pero rookie XP laner. Oo, kasi ngayon nagkaroon ng kumbaga nagkaroon ng mahabang exposure si Nibor. No, magiging mabigat to sa kanya kasi puro world-class XP laner ang nakakaharap niya, and malaking importansya natutukan natin yung matchup na ganyan. Pero may conceal. Oo. Gagawin dito ng RSG. Aqua. Wala. Wala, ano na lang, nag-flashlight lang. Flashlightan lang. Kumbaga, pinakita lang yung damage. And now, the Lord. Mukhang sasayawan ito ng RSG, pati na rin ng Omega. Pero RSG may hawak ng control around that Lord area. Andoryu hindi pa kita sa mapa sa ngayon. Oo nga, sama-sama pa rin dito ang RSG. Parang wala silang planong maghiwa-hiwalay talagang literal. Clear muna ng minion dito sa may bandang gitna. Pero si Andoryu nag-aabang. Oo. Any moment, pwedeng pumasok yan, ha? Ang ganda. Hinahanap pa rin ng RSG ang jungler ng Omega. Pero siguro at this point, may ideya na sila kung saan manggagaling si Andoryu. Here comes the Shugi Shadow Kill. Nahanap si Kusei. Okay, nagamit agad. Tatlo ang nagsalo doon. Pero inaabangan siya doon ni Light. And this time, ang kupunan ng RSG papasok din. Nakuputi naman ang stun. Primal Rat Ayun from na. Light. Go! Habang si Joe may narito na nga rin. Balik ulit si Andoryu at makakapatay ng isa dito ang RSG. Andoryu pero si tatlo tinamaan doon at si Ukir ay makakabawi din. Tumba si Jack Mamba. Dalawa ang mamamatay sa Smart Omega habang sa isa naman para sa RSG. Buhay pa rin naman ang para sa jungler natin. What a play coming in from Nibor and Light. Alam nila na mauubos din yung mga dash. Alam nila na kapag nahuli nila on a certain point of time, ay kaya nilang makuha yung mga prime targets in Omega. At ngayon, half HP on this Lord. Ano ang magiging play ng barangay? Okay, wala pang penalty zone. Si Nibor na po natutunaw na pin down. At sila din mamamatay courtesy of Andoryu. Pinagkakalmot na rin. Oh my God! Pero si Andoryu may outplay na gagawin. At triple kill. Napakagandang bawi para sa Smart Omega. Basta kulot! Magaling maghayabusa! Ibang klase talaga. Pinatunayan, kulot. Yan ang Connection. sagot! Kulot to kulot connection! Ibang klase. Yan ang KNK! Ryota and Andoryu! Ibang klase. Jom, ladies and gentlemen, sinolo na yung Lord na yun. Tingnan nga natin ulit yung Infinix instant replay. Na-pin down kasi ni Jome. Hindi nakahabol. Hindi na ilapag. Dun sa tamang tao yung penalty zone. Tapos habang nangyayari ang lahat ng yun, parang lahat ng shadow na utilize eh. Ibang klase. Kumbaga, yung pinakita ni Andoryu doon talaga is one of, I would say, a game-winning play. Yeah. Dahil nakapag-stack din siya ng Sky Piercer niya. Nako. Sulit na sulit yan, men. Oo, napakakatay yan. And remember, naka-Warcry yan. So yung mga normalize yan, every 3 hits, meron talagang, kumbaga, hatid na additional damage. Pero andito ngayon ang Smart Omega. Naka-ready sila dun sa may bandang gitna. Pero yung Lord na nasa may bandang ibaba ay hindi na nila fully maaalalayan. Sasalubungan nito ng RSG. At ito na, Lord push mula sa Omega. Dito sa may bandang bottom lane, si Ryota ay tatangkin ng Welkya. Pero yan na, dumamba na at pumasok na si Chuck. Ito na rin dito at mamamatay si Kusei. Isa sa mga main damage healer dito ng RSG. Ayun na. Si Chuck mamay mamamatay din at the base lock na. Ang tawag ng Smart Omega. Meron pa silang mga minions. At game number 1 para sa barangay. 100% win rate, Gatot Kaja. KPL Philippines. First game, first win. Higit sa lahat, nakakita tayo ng bagong KNK connection. Kulot sa kulot, Ryota and Andoryu.